Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. God bless. Hindi po tayo natuloy kagabi sapagkat hindi ko po kinaya yung sakit ng aking mata kagabi. Ang plano sana nagre-relax ako ng 1 hour, mag-alas 9 sana kagabi. Kaya rin nagising na ho ako mag-alas 12 po ng midnight kanina. Sabi ko malabo na ako makapag-broadcast. Sabi ko bawi na ako kinabukasan. Ito, salamat sa Panginoon sapagkat tayo ho'y nagising. Thank God sa opportunity na extended life for all of us. Alam ko na mayroong plano pa si Lord sa atin mga kapatid, kaya wag ko tayong ma-discourage sa buhay na ito kasi hindi natin alam yung takbo ng maghapon di ba? Pero maganda nito, sinasamahan po tayo ng ating Panginoon Diyos. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating endeavor, mga pagsusumikap sa buhay, sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa ating parokya, ay naandyan ang Diyos para tayo gabayan. Alright, tayo manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Gawin po natin guide ang of the Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa Panginoon sa opportunity ho na tayo ay nagkita uli. Today is March 1, 2025, Sabado. Pagbati muna sa aking may bahay, kay Annalyn, magandang umaga ma, sa aming dalawang anak na si James Philip at si Alana Grace. Ganoon din sa aking mother, kay Mama Elsie, diyan sa bahagi ng Rizal, si Eloisa, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bimbim, si Picoy, si Rock, saka si Esme, yung kanilang mga anak, magandang umaga. Si Julie, si Ronlian, si Buboy, si Bogs, at yung kanilang mga anak, si Tio Joe, si Tia Edna. Magandang umaga po sa buong pamilya at sa lahat ng aking mga kamag-anak diyan sa Palawig, Calulbon, Vera, Catanduanes. Binabati ko rin yung aking anak na pastor, si Pastor Jerry Paul Nuki Calixtro, si Jen, saka si Thea, na aking apo, dyan sa bahagi ng Antipolo City. God bless anak. Ganoon kay Josiah Sam Calixtro. Yung kanyang may bahay po ngayon ay naka-confine sa ospital sapagkat tumaas ata yung blood pressure kaninang madaling araw. Opo. Kaya baka pwede maisama nyo sa dasal. Si Krisya. Opo. Magandang umaga sa inyo mga anak. God bless. At samanawa kayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Ate Yam Montejo, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. Ate Yam, salamat sa pag-share ng ating video. Salamat po. God bless. Louie, maraming salamat. Bobby Taruk, samahan ka ng Lord sa maghapong ito. Wala tayong broadcast kagabi kasi hindi na kayanan masakit na yung aking mata. Papahinga sana ako kagabi. Alas 9 sana broadcast kagabi, kaya lang nagising ako mag-alas 12 ng midnight. Yeah, sabi ko, pag nag-broadcast pa ako ng alas 12, umaga na yun di ba? Alas 12, midnight, umaga na yun March 1 na yun may broadcast din naman ako ngayon. Kaya sabi ko, umaga na lang. O yun po yung kwento, kaya tayo wala kagabi. Pagod na ho yung aking katawan, yung aking mata, hindi na kaya. So, papahinga lang sana. Natuluyan ho dumire-diretso yung aking pamamahinga. Gusto ko lang batiin yung aking church dito sa San Juan Nepomuceno, Paris. Reverend Rene Bunsoy, magandang umaga po, Pastor. Maraming salamat po sa inyong ministeryo, sa inyong buong pamilya.
at sa inyong ministry po sa OFWs. Po. Maraming salamat. Tandem kay Pastor Biasong. Maraming salamat po. Binabati ko po yung aking parish priest, si Very Reverend Father Luan Torrefranca, sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, sa Bacolod, si Reverend Father Robert Christopher Nobles din po. Yung aming dalawang seminarians na si Chris Simon Bilaong Abadilla, saka si Kent Herson Casiano. Magandang umaga sa inyo mga bro. Sister Malu Albarestan, yung aming presidente ng PPC, at lahat ng mga opisyales, kay Bro Bernardo Apuyon, magandang umaga po. Bro Mike Sarad, ang aming parish secretary, Marilyn Logroño, saka si Juby Anmare. Ganon din kay Homer Aspan, maraming salamat. Sa lahat ng mga parishioners dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church, na kung saan member po si Brad Calix, yung aking buong pamilya. Maraming salamat din po sa mga sharers natin, si Ate Yao Montejo, kay Corazon Gagi, Alben Bahan, Brad Ang Cortez, kay Agaton Ray Alfante, Rene Boy Kalimpong, kay Louis siyempre, kay Timbal Oni Bahian, Sonet Senas, Ebenezer Pastor, kay Mariby Cabato Largo, kay Darling May Peñaflor Sibonga, at kay Rene Boy Kalimpong. Maraming salamat. Raydan Garcia, magandang umaga bro. God bless sa buong pamilya. Gusto ko lang i-acknowledge yung mga tropa natin sa Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod, si Doc Ray Entila, si Christian Paul Gailan, aming presidente, kay Harvey Angke, ang Vice President, Jerry Luquiles, ang Secretary, J.B. Akman, Treasurer, Rodrigo D. Nicolas, Auditor, Richard Dalogdog, ang PIO, Melchor Valenzuela, Sergeant at Arms, at saka Sister Apple Balinas. Magandang umaga sa inyo. Ganon din kay John Paul Ruby, kay Doc Ray Navares, Bro Al Manilla, sa kay John Mark Liboon. Maraming salamat po. Kay Thea Marie Pescador, kay Marjorie Bataye Nagtoto, sa buong tropa natin dyan sa CFD Granada, sa ating unit, kay Bro Herald Doloso, kay Pipito Barbon, maraming salamat. At sa iba pa. Gusto ko lang batiin si Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto, kay Bro Wendell Talibong, kay Jando, kay Kenneth Alvin Bustamante, kay Romel Palma. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagdidepensa ng ating pananampalataya. God bless. Binabati ko rin yung aming masipag na coordinator sa catechetical training, si Mrs. Vanessa Sabit Molieno. Mamaya po meron kaming training alas 9 hanggang alas 3 ng hapon dyan sa Sacred Heart Seminary. Maraming salamat. Magandang umaga, Pastoron, Luis Soliman Lim. Maraming salamat po for joining. God bless sa inyong pamilya, Pastor. Shoutout tayo sa aking isa sa mga spiritual advisors ko sa Negros, si Reverend Father Henry Pineda ng Little Way Seminary sa Kabangkalan. Magandang umaga, Pads. Ganon din kay Jesus Bayoneta sa buong pamilya. Kay Sister Mercy ng Pauline Media, sa lahat ng staff, magandang umaga po. Alben Bahan, maraming salamat bro for joining sa ating broadcast. Salamat sa pag-share ng ating mga videos. Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin, kay Bro Boots Uy, maraming salamat. Sa kanila mga elders na si Bro Pams Gonzales, John Inglis. Sa All for Jesus Life Ministry, maraming salamat. Kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Sa PESMA Plus dyan sa Israel, magandang umaga, tanghali, gabi mga kabrad. God bless po sa inyong ministeryo sa online. Ang Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat. Shoutout din kay Reverend Father Greg Vega, Reverend Father Gabriel Torres, Reverend Father Eduardo Musni dyan sa San Lorenzo Ruiz. Galing kay Louie. Alright. Mga kapatid, diretso tayo sa ating gospel for today. Tayo po ay nasa Mark chapter 10. Verse 13 po hanggang 16. Mark 10:13 to 16. Sabi po rito sa wikang banyaga, "The people were bringing little children to Jesus in order that he might touch them. And the disciples spoke sternly to them.
But when Jesus saw this, he was indignant and said to them, "Let the little children come to me. Do not stop them, for it is to such as this that the kingdom of God belongs. Now truly I tell you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will never enter it." And he took them up in his arms, laid his hands on them, and blessed them. Mga kapatid, the kingdom of God has nothing to do with supremacy and control. Isa sa mga paliwanag ng kingdom of God ay ito yung rule ng God sa buhay po natin bilang mga Katoliko. Mahalaga kapatid na itong supremacy sa control ay medyo tanggalin natin to kasi hindi ito kailangan sa ating pananampalataya. Ang sanlibutan lang ho yung gagawa niyan eh. Yung mga pabida, hindi tayo dyan. Supremacy, hindi eh. Servanthood eh. Yun yung tinuturo ng Lord sa atin. At yung salitang control. Well, yung salitang control, importante rin. Pagka kayo nagninegosyo, quality control, di ba? Importante yan. Sa parenting, may control din kapag mga bata pa, di ba? Pagka sa pagkain, dapat may control. Pero yung control na kinokontrol natin yung gawain ng Panginoon Diyos para hindi ito umabante. Hinahadlangan natin yung ibang mga kapwa nating Katoliko na maglingkod sa Panginoon Diyos, ay hindi ho pwede yan, mga kapatid. Dito tinuturo ng Panginoon Diyos sa atin yung attitude bilang mga bata. Ano ba meron sa bata? Di ba inosente? Inosente yung mga bata eh. Napakaselan, di ho ba? Alam nyo to eh. Sa parenting medyo mabigat, di ba? Pag nag-parenting ka, 13 anyos na, delikado eh. Dapat dun pa lang eh. Doon sa mga eksperto na sinasabi ho nila eh. Doon pa lang nga ho sa dyan, di ba? May mga sinasabi na yung mga eksperto natin tungkol dyan. Yung kinakausap mo na, di ba? Yung kayo po ng mga kababaihan na kinakausap na nasa sinapupunan pa lang hanggang sa lumabas yung bata, di ba? Yung tender loving care, ika nga sabi nila eh. Napaka-importante yun. Hanggang sa lumalaki yung mga bata, di ba, natututunan nila yung magsalita. Sino nagtuturo? Primarily tayo eh. Yung unang salita, tayo nagturo nun. Unang hakbang nila, tayo nag-assist eh. Yung unang subo nila ng pagkain, tayo lahat nag-i-initiate eh. Kaya ho, napaka-critical na ginamit ng Panginoon Diyos na paglalarawan yung mga bata. Ano ginawa ng mga alagad dito? Hinarangan nila yung mga bata eh. Ano sabi ng Lord sa kanila? Huwag niyong gawin yan. Let the little children come to me. Do not stop them. Kasi bahagi sila ng kingdom of God. Ano yung tinuturo ng Panginoon sa mga alagad, mga kapatid? It's all about intimate relationship. Ang mga bata napaka-dependent eh, di ba? Balikan natin, magbalik tanaw tayo. Yung aking panganay, 16 anyos eh. 15 anyos yung pangalawa ko eh. Of course, yung aking first marriage, mga grown up na yun. May mga apo na ako dun sa kanila eh. Pero ang point dito, kung magbabalik ka, balik tanaw ka kapatid nung maliliit pa sila, napaka-dependent Yung batang sanggol, pag sumususo siya sa nanay niya, napaka-dependent eh. Wala siyang reklamo. Wala siyang reklamo. Diba? Yung total trust, mga kapatid, yung trust and dependability. Yun yung dalawang bagay na meron sa mga bata eh. Yung pagtitiwala, tapos nakadepende lang sa atin. Nasubaybayan nyo habang lumalaki sila.
Nag-nursery yan, hinahatid-hatid mo. Total dependability yan sa atin eh. Kung ano sinabi natin, sumusunod lang sila. Nung ganun sila katindi. Nung bata pa eh. Medyo ika nga nagka-problema lang nung absent na tayo. Especially pagka OFWs, di ba? Laki ng problema eh. Kasi ang layo ng distansya. Ang nag-aasikaso, lola, pamangkin, tiyo, di ba? Nagkakaproblema nga yung parents mismo nandyan sa Pinas eh. yung pa kayang malayo. Mga kapatid, yung trust and dependability. Ito po yung bahagi ng relationship. Itong intimate relationship na tinuturo ng passage natin sa mga alagad. May tendency tayo, di ba, na para sabihin natin, Lord, dapat kami lang ang focus nyo, mga adults. Bakit nila hinarangan yung mga bata? Kasi naasar sila sa mga bata, mga magugulo. Di ba ganun tayong adults minsan? Parang wala tayong pake doon sa mga bata eh. Nitsapwera natin sila eh. Pero member sila ng society, ng pamilya, di ba? Oo. Ganun yung attitude natin eh. Humaharang tayo eh. Akala natin ang kingdom of God para sa mga adults lang. Ang kingdom of God para sa mga aral lang. Ang kingdom of God para sa mga selected na tao sa Pinas. Hindi ho. Malaki ang bahagi ng mga bata sa kingdom of God. Kaya bilib ako sa mga churches and denominations, inibig sa simbahang katoliko, na may pagpapahalaga sa mga bata. Yung intimate relationship, mahalaga ito, mga kapatid. Yung trust and dependability. Ang mga bata by nature, mahina at dependent po yan sa parents. Nagsasubmit sila sa kanilang mga magulang. Natututo lang silang medyo lumaban pag medyo teenager na napapansin nyo? Lalo na kung hindi masyadong properly guided yung ating mga anak. Obserbahan niyo po ba yan? Nung malilit pa sila, okay pa eh. Nagka-problema tayo nung binata na 13 anyos pataas eh. Bakit? Anong mga factors? Yung mga kaibigan nila sa school. Pangalawa, yung values nung nasa paligid. Baka yung mga nagtuturo din sa school, walang values. Kaya medyo hatak-hatak ng anak natin sa pag-uwi sa bahay. Di ba? Sa simbahan, baka meron din siyang napansin na hindi maganda ron at na-adapt niya, bit-bit niya pag-uwi sa bahay. Pag hindi natin nabantayan, eventually, nagiging bahagi ng sistema ng bata yon, di ba? Tapos magtataka tayo nung nasa kolehiyo yung anak natin, bakit ganun to? Ba't iba na worldview nito? Di ba? Mga kapatid, napakahalaga yung mga bata. Huwag na natin sila antayin lumaki bago tayo maturuan natin ng maayos itong mga bata. Mga kapatid, personally sa atin, kailangan natin to. Bagamat adults na tayo, matagal na tayo sa simbahan, involved tayo sa iba't ibang apostolate, yung attitude ng bata, dapat meron tayo bilang mga adults. Anong attitude? Nung gusto natin yung intimate relationship sa Panginoon, maski na may kaya po kayo, mataas po ang pinag-aralan ninyo, meron kang naglulong ka doon sa intimate relationship sa Lord. Meron pa rin tayong trust and dependability sa Diyos. May tendency po tayo na magsarili na di natin kailangan ng God sa buhay natin. May tendency po tayo na i-abandon natin yung relationship natin na nag-initiate nito ang God the Father. May tendency tayo na sabihin natin sa Diyos, hindi kita kailangan. Pag nagkasakit lang ako, kailangan kita. Pagka medyo nagka-problema na yung negosyo ko, saka ako lalapit sa'yo. Mga kapatid, hindi po magandang attitude yan.
Balik po tayo sa tinuturo ng Lord sa atin. Ang sabi ng Lord, truly I tell you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will never enter it. Importante yung humility on our part, mga kapatid. Ang sabi ng huling talata, and he took them in his arms, laid his hands on them, and blessed them. Ano makikita mo rito? Mahalaga para kay Lord itong mga bata. Hindi natin to pwedeng ipagwalang bahala. Yung ating mga anak, kung may mga apo kayo, mga maliliit pa, meron tayong pananagutan bilang mga Katoliko na alalayan sila, maturuan sila ng katekismo, properly guided sila ng Word of God. Importante po ito. At sino pong gagawa niyan? Tayo ho na nakaunawa, tayo ho na matagal na, tayo ho na naniniwala na may maiaambag tayo doon sa mga bata. Sa totoo lang, no ako'y pastor pa, nahihirapan ako na mag-minister sa mga bata kasi hindi ako nasanay. Nasanay po ako sa young people, sa young adult, even sa adult. Pero sa mga bata, parang hindi ako masyadong nagbo-volunteer lang ako. Iba, magtuturo sa mga bata. Hindi ako eh. Iba kasi yung approach ko, hirap ako sa bata. Ang ginagawa ko lang po, kami lang ho nagpapakain sa mga bata. Medyo nagsasaway-saway ng konti kapag may mga daily vacation Bible school. Yun po yung ginagawa ni Brad Calix po. Pero parang bilang lang sa daliri ko na nagturo ko sa bata. Medyo hirap ako. Pero na-realize ko na napakaganda ministeryo sa mga bata. Kaya nga ako ang bata nagsimula na salita ng Diyos. Bata pa. Ang laki ng epekto pag naging teenager siya. Opo. Nag-adolescent na po siya, nagkapamilya. Maalala niya nagturo sa kanya nung bata pa siya sa elementary. Narinig niya na salita ng Diyos. So, malaki ang papel natin mga kapatid. Alalayan ang mga bata. Ngayon, yung attitude nila, sana makopya natin mga adults. Meron trust and dependability. Asa tayo sa Lord. Wala tayong magagawa apart from Jesus Christ Tayo mga Katoliko. Opo, wala tayong magagawa. Hindi tayo pwede magmalaki sa Lord. Wala tayo. Yan ang pinakasentro natin sa simbahan, si Jesus Christ Hindi po kung sino-sino. Si Jesus Christ ang sentro sa Katoliko. Yan ang dapat mamula tayo, ang majority Katoliko sa Pilipinas. Ang 1.5 billion worldwide na Katoliko. Dapat merong realization na ang pinakasentro sa Catholic Church. Hindi kung sino-sino. Si Jesus Christ ang sentro. At yung pagsunod sa kanyang kalooban. Yun lang po. Doon ko lang sinasummarize yun In order for us to have an intimate relationship as Catholics, we focus on Jesus Christ alone. Importante yung kanyang salita. Bagamat meron tayong sacred tradition, meron tayong magisterium. Okay? Pero tatandaan natin, yung relationship sa Lord napaka-importante. Huwag natin babaliwalain yun. Pangalawa, yung pagsunod natin sa kanyang kalooban. Tayo po pananampalataya plus obedience to God's will. Mga kapatid, pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun po ang Katoliko. At I'd like to encourage you, fellow Catholics, manatili po kayong close kay Jesus Christ. Importante yan. Ayusin po natin sabay-sabay ang ating pamilya gamit bilang guide ng salita ng Diyos at yung aral ng simbahan. Pangatlo, makibahagi po tayo sa ating evangelization na sinasabi ng ating Santo Papa.
Ipanalangin natin si Pope Francis, hindi pa maganda ang kanyang lagay. Sana po sa kalooban ng Diyos makarecover yan, Santo Papa, sa kanyang sitwasyon. Manatili po kayong Katoliko, hindi nyo kailangan lumipat sa Protestant churches. Pwede nating maranasan ang presensya ng Diyos sa loob ng simbahan. Ang mahalaga, nakakonsentrate ka sa Panginoong Yesus at ready ka na sundan ang kalooban niya. Importante yan, kapatid. At sana makatulong itong broadcast na ginagawa natin, umaga saka sa gabi. From Monday to Sunday ho tayo, dire-diretso tayo nagbo-broadcast. At alam ko na may mga kaibigan tayong pastor dito na sumasama sa ating broadcast. At alam nila itong ginagawa ni Brad Calix na dating kasama ho nila. Alam ko naman na sila ay nananalangin sa panibagong ministeryo na iniatang ng Lord sa ating balikat. Na dalhin ang mga Katoliko talaga doon sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung misyon ni Brad Calix. Alalayan ang bawat Katoliko sa Pilipinas na merong matinding realization that it is indeed the Lord Jesus Christ ang pinakasentro ng pananampalataya at pamumuhay sa buhay na ito. Alright, so much for that. Dadako po tayo sa ating ikalawang segment, which is usapang OFWs tayo pag Saturday, mga kapatid. Gusto ko lang ibalita sa inyo ang balita na ang Department of Migrant Workers ay nagpaplano ho, ayon sa balita, na maglagay ng marami pang opisina sa iba't ibang bansa. Yan po ang sinabi ni Secretary Hans Kagdak na nais niya na magbukas pa ng 6 na mga opisina sa iba't ibang lugar. Ano po yung objective? Bakit maglalagay pa ng iba't ibang opisina ng DMW? Para daw ho mapaglingkuran ng mga overseas Filipino workers natin. At yun nga po, at least 6 yung kanyang plano na opisina. Nung nakalipas daw po na taon, 2024, meron silang binuksan na 3 sa iba't ibang bansa. Meron isa sa Bangkok, meron sa Vienna, at meron sa Hungary. Yun po yung binuksan last year. Sa Bangkok, sa Vienna, saka sa Hungary. At meron pa hong plano na 6 pa o hanggang 10 ang sabi niya nung siya po ay na-interview. Depende po yun sa budget, ang sabi ni Secretary Hans Kagdak. Pero globally ay umabot na po sa 41 na mga opisina ng Department of Migrant Workers meron sa buong mundo. Apo, 41. Bakit natin ito sinishare, mga kapatid? Kasi nga ho, mahalaga sa atin, mahalaga kay Brad Calix na ma-inform kayo na ito yung sitwasyon ng mga OFWs natin. Si Hans Kagdak po ay dating OIC lang yan dati. Ngayon po ay siya na po talagang humahawak niyan. Ang Department of Migrant Workers, ang dating Philippine POEA. Pero yung nagsama-sama na ho yung iba't ibang departamento, ginawa na lang hong isa yan, under yan dito sa Department of Migrant Workers. Opo, bali siya na ang pinakasentro. Basta lahat ng mga usapin sa pangangalaga patungkol sa mga OFWs natin, ang Department of Migrant Workers na ho ang nangangasiwa sa pangkalahatan sa Pilipinas. Mabigat po itong trabaho ni Secretary Hans Kagdak. Ipagdasal ho natin siya, si Sir Kagdak po. Ipagdasal natin, hindi ho ito ganun kadali yung kanyang
trabaho. Opo. At magandang balita pa, pangalawa, ang sabi niya na nakapag-provide na ho ng tulong ang DMW doon po sa tinatawag nila, may departamento sila na ang tawag Action Fund. Opo. Sa 135,000 na mga OFWs, natulungan nila ho ito sa iba't ibang paraan gamit ang pondo ng Action Fund. 135,000 na mga OFWs ang nakinabang na ho sa tulong na inihatid po ng Action Fund. So sa madaling salita, mga kapatid, may ginagawa ang gobyerno para sa mga OFWs natin. Of course, may mga undocumented, may mga problema pa rin na mga lumilipad na pupunta sa iba't ibang bahagi ng bansa na hindi dumaan sa tamang proseso. Sila ay biktima ng illegal recruitment, sila ay biktima ng yung pinirmahan sa Pilipinas, pagdating doon, iba yung sweldo, may mga pagmamaltrato, at iba pa. So yan po yung ilan sa mga kinakaharap yung mga OFWs natin. At tayo po ay dito sa ating broadcast ay may mga 10 tayo mahigit na kasama sa broadcast na nasa ibang bansa. Mga OFWs, kaya ho minabuti ni Brad Calix na bigyang pansin ito para magkaroon tayo, number 1, yung ating awareness. Pangalawa, yung pagtuturo sa inyo ng edukasyon. Ano ba nangyayari sa mga OFWs natin? Pangatlo, paano natin sila matutulungan in terms of prayer. So yun po yung goal natin. Bakit tayo merong ganito na pinag-uusapan natin at least once a week? Ang issue ng mga kasamahan nating Katoliko na OFWs. Meron tayo sa Hungary, meron tayo sa Hong Kong, meron tayo sa Israel, meron tayo sa part ng Europe. Mga kapatid, nakasama rito sa broadcast. And we're planning nga po na hopefully sa kanilang availability ay makausap natin sila. Malaman natin yung kwento. Paano sila napunta rin sa bansa na yon, ano yung trabaho nila, ano yung mga challenges na kinakaharap po nila, at ano yung pwede nating maipagdasal para sa kanila. So yun po yung ating plano. Sige, yan lang muna tayo ngayon. Ipag-pray nyo si Brad Calix. I was invited to give a talk sa grupo ng Divine Mercy alas 9:45 mamaya. Yung ating conversion story, yun po yung ating pinaka-ikukwento. Dito po sa Sacred Heart Seminary, grupo ng Divine Mercy. So pagdasal ho natin na may maiambag tayo sa kanila, sa ating share, especially yung ma-encourage sila na magpatuloy sa Panginoon Diyos. Sana gamitin tayo ng Lord at baka masundan pa yan sa iba't ibang mga lugar sa Negros and even sa Region 6 and probably nationwide later on. Kaya maraming salamat sa opportunity na nilagay tayo ng Lord sa kanyang simbahan na merong purpose po talaga. Now to date, nasa I think 200 plus na sa Pilipinas ang mga converted pastors sa Catholic Church. Isa na po tayo dyan. Ipagdasalan po natin that the Lord would use us kung paano niya tayo ginamit nang tayo ay pastor pa dito sa simbahan. Alright. Gusto ko lang po i-acknowledge bago tayo mag-close yung ating mga overseas. Sosimo Inojo dyan sa Ireland, si Angel Amoma dyan sa Japan, Alex Dugang sa Ohio, USA, Elenita Billete dyan sa Greece, Rosa Tadeo sa Hong Kong, Roberto Galang sa Rome, Italy, si Ta Arnel Jawad Sigosio sa Malaysia, Usting Fabon Rubines Umpad sa Sicily, Italy, kay Romel Parado sa Perugia, Italy, Arturo Pagarpatan sa Ghana, Africa, Rego Perocho sa Kuwait, Alan Janeta sa Hungary,
si James Walter Ibanada Tapik sa Canada, Enteng Narem sa Libya, Eric Cordero sa Singapore, Ariel Burgess sa Canada, at kay Nathan Rose Iligan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Opo. Mga kapatid, malapit na po yung Ash Wednesday sa March 5. At dito po sa Diocese ng Bacolod ay may mga schedule ng misa simula ng alas 5:30 ng umaga, alas 7, alas 12:15 ng hapon, alas 4, alas 5:15, at sa gabi naman alas 6:30 at alas 7. Bahagi po ng misa ang paglalagay ng abo sa noo. So paghandaan po natin yan. Ipagdasal natin ang 10th year anniversary po ng Association of Pastors Converted to Roman Catholic Church in the Philippines, Incorporated, na pinangunahan ni Bro Noe Dora bilang ministry head. Magkakaroon po sila ng Thanksgiving Mass for the Gift of Salvation sa March 4. Alas 12 ng tanghali, nagaganapin dyan sa Pastors Formation House sa Lumbia, Cagayan de Oro City. Ang grupo po na Catholic Faith Defenders na kung saan bahagi si Brad Calix ay meron kaming opportunity na mag-broadcast sa DYAF. Pag Sabado, Historia Sagrada, alas 8 ng umaga hanggang alas 9. Pagka Sunday naman, ang Diwan nga Dalan, alauna ng hapon hanggang alas 2. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Suportahan niyo po kami mga kapatid. Punta kayo sa aming Facebook page sa Catholic Merchandise kung naghahanap kayo ng mga pangregalo, etc., mga damit, iba't ibang design. Punta ho kayo dyan sa Catholic Merchandise at marami kayong pagpipilian dyan. Maaari kayo tumawag sa numero na 099285500205 para sa ilang detalye. Happy birthday po sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito ng March 1, 2025, Sabado. Happy birthday po sa inyo. At doon sa mga couples na nagdiriwang ng inyong wedding anniversary sa araw na ito, a blessed wedding anniversary po, mga kapatid. Or in-acknowledge natin si Junior Coronel sa oras na ito. Bro, maraming salamat for joining. Si Louis, si Bobby Taruk, maraming salamat. Sabi niya, Panginoon, dalangin po namin na pagpalain mo ang aming mga kapatid na migrante at OFW na iyo po silang gabayan at bigyang iba yung kalakasan at kalusugan at malayo sa anumang karamdaman. Ayan, sa kanyang panalangin. Bro, salamat Stanley Rarp, maraming salamat. Shoutout daw sa lahat ng mga tropa dyan sa DYAF Tech. Maraming salamat. Galing kay Stanley Rap. Bro, salamat God bless. Kay Evangelist Babes Acosta dyan sa Guimaras, I think, no? Pastor Guimaras, so, salamat for joining. God bless sa pamilya at sa ministry. Kay Corazon Gagi, salamat ate for sharing sa ating videos. Kay Pipito Barbon, maraming salamat bro. Kay Ebyang Byron, sabi niya, good morning. Kay Brad Ang Cortez, good morning Brad Calix, God bless you po. Salamat Brad Cortez sa mga kanawa ng Lord sa maghapong ito. Ganon din kay Laida Huntilla, salamat. Alben Bahan, salamat bro. Kay Doc Ron Louis Soliman Lim, Pastor, salamat po for joining. God bless sa ministry. Kay Raydan Garcia, magandang umaga sabi niya. Kay Reverend Rene Bunsoy, Pastor, maraming salamat po. God bless sa inyong ministeryo sa OFWs. Regards lang din po kay Pastor Biasong. Ate Yam Montejo, salamat po sa pag-join sa ating broadcast. Alright, sige po, tayo po'y mananalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa aming lesson today. Masaya kami na natalakay po ang patungkol sa mga bata na bahagi sila ng kaharian ng Diyos. Tulungan niyo po ang mga churches and even denominations, even ang Catholic churches, na nagsasagawa ng ministeryo sa mga kabataan, mga bata, na ito'y magpapatuloy.
Hindi namin sila pwedeng kaligtaan sapagkat bahagi sila ng Kingdom of God. At yung attitude ng mga bata, dapat meron kami noon bilang adults. Meron kaming tiwala sa inyo at nakadepende kami sa Diyos sa lahat ng aming mga endeavor sa buhay. Lord, we'd like to pray for Pope Francis sa kanyang sitwasyon. Tulungan niyo po siya makarecover sa kanyang karamdaman. At sana nga po ay bumalik yung sigla ng kanyang pangatawan. Salamat sa inyong gagawin para sa kanya. Lalo tigit, pinagdadasal namin ang lahat ng mga migrante at mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan napakaraming Pinoy. Ingatan niyo po sila. Pinagdadasal namin na gamitin niyo po ang mga online ministries na iba't ibang grupo na nagpapahayag ng salita ng Diyos na makatulong ito sa kanila. Yung mga OFWs na kasama namin sa broadcast, yung mga nabanggit kanina, samahan niyo po sila. Pagpapalain niyo sila doon sa kanilang work, sa kanilang pamilya na malayo sa Pinas. Bihira sila nakakabalik ng Pilipinas para magbakasyon. Sana patuloy nilang ma-enjoy ang kanilang spiritual life sa kabila na sila'y malayo sa Pilipinas. Probably, bihira sila nakapagsisimba dahil wala pong Catholic Church sa bansa na pinuntahan nila. Pero kami nagdadasal na gamitin niyo po mga online ministries. Pag-pray namin si Secretary Hans Kagdak sa kanyang pangunguna sa Department of Migrant Workers at sa lahat po ng mga katulong niya rito ng mga ahensya. Bigyan niyo po siya ng wisdom kung paano patakbuhin ang ahensya po ng DMW. Pinagdalasal namin ang inyong provision sa kanyang buong pamilya, pag-iingat na rin ho. Pinagdadasal ko po ang nalalapit na pagdalagay ng abo sa noo sa March 5. Tulungan niyo po ang bawat Katoliko sa Pilipinas na paghandaan ng bagay na ito. Ito ay preparasyon sa nalalapit na Lenten season. Lord, praying kami sa magaganap sa March 4 na fellowship sa Cagayan de Oro ng lahat ng pastor na na-convert sa Catholic Church sa buong Pilipinas. Ingatan niyo po sila sa kanilang selebrasyon na maging mabunga ito. Lord, lahat ng may mga karamdaman na kasama namin sa broadcast, alalahanin niyo po sila. Si Krisha, pinagdadasal ko ang asawa ng aking anak na naka-confine ngayon. Tulungan niyo po siya makarecover sa kanyang sitwasyon. Kausapin niyo po siya sa kanyang sitwasyon at mahalaga na balikan niya ang kanyang relasyon kay Kristo. Kahabagan niyo po yung aking may bahay sa kanyang sitwasyon. Si Ronalyn, si Winnie Angel, at yung iba pa na mga kapatiran na may mga pinagdadaanan sa pangkalusugan. Maraming salamat, Ama, sa mga pastor na kasama namin dito sa broadcast. Samahan niyo po sila sa kanilang mga ministeryo. Patuloy niyo silang gabayan, ingatan ang kanilang pamilya na sila'y magpatuloy na naglilingkod sa Panginoon Diyos. Hindi namin sila kaaway. Sila'y mga kaibigan. Naniniwala kami sa kanilang pagpapahayag ng salita ng Diyos bilang mga Katoliko. Maraming salamat. Samahan niyo po sila na magtagumpay ang ministeryong iniatang niyo sa kanilang mga balikat. Lord, maraming salamat sa umagang ito at samahan niyo kami sa maghapong ito. Ma-enjoy namin ang aming Christian life, nakasentro kay Kristo at sa kanyang salita na sumusunod sa inyong kalooban. Pagpalain niyo po ang aking pagsasalita sa isang grupo na Divine Mercy sa ganap na alas 9:45 ng umaga mamaya at sa aming klase sa Catechism sa hapon. Samahan niyo po kami ng mga katekista. We pray this in Jesus' name. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Alas 7 ng umaga, time check sa ating orasan. See you mamayang gabi, Lord willing, ha? See you mamayang gabi sa ating evening broadcast. Samanawa tayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Pakishare po yung ating video, mga kapatid. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.